Antok na nga ang dada mga mare, kakahintay kung anong oras kami magche-check-in. Tapos etong baby ay nyo nagmumuryot na dahil nga gustong-gusto na talaga matulog. Maaga kasi kami nakarating dito sa may Azure mga mare, around 11 a.m. Tapos yung check-in time namin is around 2 p.m. pa. So yun, nung mag-aalas 2 na nga mga mare, ayan, naglakad na nga rin kaagad kami papunta dun sa tower kung saan kami magche-check-in. At etong baby ay nyo, tingnan nyo naman, ayaw talaga magpahawa. Para nga siyang galing abroad mga mare, tingnan nyo, meron pa nga siyang dalang maleta. Daniela 2.0, ikaw ba yarn? Charing. Halos magkanda hubad-hubad na nga siya mga mare. Ayaw niya talaga bitawan etong maleta. Diyos ko po, Rudy. Anyways, pumasok na nga rin kaagad kami dito sa aming unit mga mare. At pagpasok nga namin, nakakita nga kami dito ng napaka-cute na dog. Bali yung may-ari ng aso na to is yung naglilinis dito sa aming unit. Pagpasok kasi namin dito, naglilinis pa sila. Mabait daw tong dog na to. Hindi daw yan nangangagat kundi naninipa lang. Charing. Nagulat nga ako dito kay Aya mga mare kasi dati takot na takot talaga siya sa aso. Pero ngayon tingnan nyo, nakikipaglaro na talaga at nakikipagharutan na din. Actually, nakakaramdam din talaga ako dyan ng takot mga mare, kaya talagang binabantayan ko. Baka mamaya bigla siyang sakmalin. Pero good boy naman etong kanilang aso. Napaka-behave. Kahit anong kulit ng baby Aya, hindi talaga siya sinasakmal. Kahit anong hila niya dito sa buhok, sa tainga, hindi naman siya inaano nitong aso. Dati gustong-gusto ko talaga magkaroon ng aso mga mare. Kaso nung nagkaanak ako, parang hindi ko na gusto. Gawa ng natatakot nga ako. Baka mamaya kagatin yung anak ko. Pero ngayon feeling ko parang ready na ako mga mare. Kasi tingnan nyo naman, etong baby Aya nyo, hindi na nga siya takot sa aso. Fast forward, nagpahinga na nga kami dito sa aming unit mga mare. At nung pagkahapon naman, napagdesyonan nga pala namin na gumala. Syempre sulit-sulitin na natin habang andito pa tayo sa Maynila. Sakto rin kasi mga mare, nakarating na rin dito sa Maynila yung kapatid ni Dada na galing sa ibang bansa. Si Man kasi yung kapatid ni Dada mga mare. Perfect din talaga yung pagkarating namin dito sa Maynila dahil kakarating niya lang din. Kaya imimit namin siya. Bali pupunta nga pala kami ng SM Manila. Doon kami magkikita at kasama ko nga etong dalawa, pati na rin yung kapatid ni Dada. Buti na lamang talaga mga mare nakatulog etong baby Aya nyo kaya hindi na nga siya nagmuryot nung bumiyahe kami. Big girl na rin talaga ang baby Aya nyo. Ilang taon na lang ngayon. Meron na nga akong dalagat. Meron na rin tataka sa akin. Meron nang magpapaalam sa akin na pupunta ng birthdayhan pero ang totoo nakipag-date pala. Diyos ko po, Rudy. Galawang mami siyang yarn. Charing! After a few minutes ng aming biyahe, finally nakarating na nga kami dito sa may SM Manila. First time nga lang din pala ng kapatid ni Dada dito sa Maynila mga mare. Tapos si Dada naman, pangalawang beses niya na nakapunta dito. Bali dito talaga kami pumunta sa may SM Manila mga mare, gawa ng eto lang din yung pinakamalapit dun sa kuya niya. Dahil nagutom nga kami mga mare pagkarating namin dito sa may SM, dumiretso na nga kami dito sa may Jollibee. At saktong-sakto naman pagkarating ng order namin, dumating na rin yung kapatid nila Dada. Sobrang hirap siguro maging seaman mga mare, napakalayo mo sa pamilya mo tapos makakauwi ka saglit lang din tapos babalik ka na naman sa barko. Anyways, after nga pala namin kumain dun sa may Jollibee, naglakad-lakad na nga kami at pupunta nga kami dun sa may SM department store dahil bibili nga si Dada ng mga underwear. Paano ba naman kasi nakalimutan na yung magdala ng underwear mga mare, sa sobrang excited, hindi niya nga nadala yung mga underwear niya. Kaya ayan, bumili na lamang kami dito kaysa naman wala siyang masuot. Naku, talaga namang magbibitay-bitay yun. Charing! Oops, wag nyo na muna i-skip itong video na to dahil baka ikaw na yung maswerteng mapipili ko ng ating pa-Gcash ngayon sa mga magda-download at magre-register netong Lucky Fortune. Anyways, isi-share ko nga pala sa inyo itong aking bagong nilalaro, itong Lucky Fortune guys. And eto nga pala is napakadali lang talaga laruin. Ipapakita ko nga sa inyo kung paano siya laruin. Dito nga pala sa Lucky Fortune guys, eto nga palang Super Ace yung aking nilalaro dahil napakadali lang talaga ng pera dito. So yun na nga guys, magbebet lang tayo dito ng 1,000 pesos. Ayan, nakapag-bet na ako ng 1,000. And ngayon, pindutin lang natin to guys. Ayan, titingnan natin kung mananalo tayo. Napakadali lang talaga ng pera dito, guys. Ayan. Let's go. Spin lang siya. Ayan, 2-3. 2-3. Isang laro. 2-3 ka agad. 600! Wow! 600! Ayan, napakadali ng pera, guys. 1-5! 1-5! 1-5! 100! Oh, not bad. 100. O, diba? Napakadali lang talaga manalo at maglaro dito, guys. Ayan, titingnan natin. Napakadali lang talaga manalo at maglaro. Ay, 1-8! 1-8! 1-8! 1-8! Oh my God! Napakadali lang talaga. Ay! Hala! Ayan na! Tingnan natin kung mananalo. Ay! Ay! Meron tayong free spin pala. Meron tayong free spin. Hanggang 10 times. Ay! 1-2! 1-2! 1-2! 2-8! 2-8! 2-8! Oh my God! 4,000! 4,000! 4,000 na! 4,000! Hala! 1-8! 1-8! Hala! 20,000! 20,000! 30,000! Oh my God! Hala! OMG! 1-2! Kaya sa mga gusto manalo at maglaro, i-download nyo na yung Lucky Fortune.
voucher na sa comment section ang link. Tapos, maglagay kayo ng screenshot kung nakapag-register at nag-download kayo dahil mas, baka kayo na ang maswerteng mabigyan ko ng pa-Gcash ngayon.